at may dala-dala tayong mga pangarap, tama po ba? Kaya nga hindi tayo aksidente na nandito po at naging parte ng ubas. Ito po ay talagang inordain ng Lord dahil merong siyang nakikita sa ating mga buhay, and yun po ang gigisingin ng Diyos sa gabing ito. Purihin ng Panginoon. So right now, before po tayo dumako no, sa ating pong pag-uusapan tonight, syempre gusto po muna nating makilala ang bawat isa. So, I will spotlight some of the no, very random po ito. Some of the people na kasama po natin ngayong gabing ito. And I will just ask few question, no? Patungkol po sa inyo and sa inyong pangarap. Ayan. So, be ready, no? So, pag na-spotlight po tayo, I request that you open your camera para po makilala naman tayo ng ating mga kaubas at ng bawat isa. Ayan. So, right now, hallelujah, sino kaya ang ating mapipili, no? Unang-unang mapipili ngayong gabing ito. Ayan, sige po, spotlight tayo, and ang nauna ay ayan, from Region 1, Pastoral Lilibet. Amen. Hallelujah. Good evening po. Nandyan po ba kayo? Purihin ng Panginoon. Yes po. Good evening Ayan. po. Good evening. Can you open your camera po para makita po kayo ng bawat isa? Ayan. From Region 1. Amen. Ayan! Praise God. Hello po. Pastor Lilibet, are you excited tonight? Hello po. Amen po. I'm so excited po na Yes. muli po. Sige Mas po. lalo po marami matutunan po sa gabi pong ito. Amen. Can you share a little details, no, or information about yourself? Ano po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ano yung business nyo? And what is your expectation? Ano din yung, if you can share a little bit about what do you dream? Ano pa yung mga pinapangarap mo sa buhay? Ayan. Amen po. Siguro po bilang batang pastoro po na ginagamit po ng Panginoon po. So, unang-una po kasi, bata pa lang din po talaga ako. Hinubog na po ako ng aking ama po, ang aking papa po sa business po. So, business-minded po talaga ako. So, meron po kaming fishbowl cart po na Wow! talagang, opo, since elementary po talaga ako is ako na po yung naging katuwang po ng aking papa po. So, yun po, hanggang praise God po, lumago po ng lumago naman po yun. So, ngayon po kasi, parang na-stop po siya dahil ang kuya ko po is nasa Manila na po, nasa hotel po siya. Pero, ngayon po is praying po kami na maibalik po yung business, pero meron po kaming pinagkakaabalahan po na family business po, na food cart pa rin po. Ayan. Amen. So, ano pang po ba ang goal ko po kung bakit nagpapatuloy din po? Una po, ang heart ko po talaga is mission po, tumulong po sa mga gawain po ng Panginoon. Kaya ko din po nag-join po dito sa UBAS para mas lalo po madagdagan ng kaalaman ko po kung paano po mag-handle ng business po, dagdag kaalaman po, at kung paano ko po matutulungan, especially po yung mga members po, ah, sa sa pag-handle po din po or makatulong po sa mga members po namin, especially po pasimula pa lang din po ang Gia Dagupan po. So, yun Amen. po, ang goal ko po is unang-una makatulong po sa simbahan po. Maging pagpapala po ang business po. Hindi ko lang po business, kundi makatulong po at the same time maging pagpapala po sa simbahan po ng Gia. Especially po sa Gia Dagupan po. Wow! Praise God. Palakpakan naman natin si Lord. Pwede po ba nating palakpakan si Pastor Lilibet for her labor, no, sa church natin sa Gia Dagupan. Hallelujah. And your dream is to really help, no, the church at mas marami pang matulungan, especially sa ginagawa ng Lord. Amen. Kahit po sa maliit na business na sinisimulan natin. Thank you so Amen. much, Pastor Thank you Lilibet, for po. Nakakatawa. sharing. Ayan. Pwede po ba nating sabihin lahat? Open microphone. Thank you for sharing. Ayan. Thank you for Yan. sharing. Para ma-appreciate naman po natin kasi alam niyo po, Amen. marami talaga tayong story and sa pamamagitan po ng ubas, natututo po tayo. Amen. At nakikita po natin yung ginagawa ng Diyos sa iba't ibang mga tao. Sino kaya ang susunod? Ayan. So may nakikita na ako, no? So pag kayo po ang na-spotlight, ayan, again, I request that you open your camera
At kayo po ay konting interview lang naman, ayan. Sige, meron ako nakita dito. Praise the Lord. Ayan, and our next dreamer, I see Kuya Gerald Rebito from Region 6. Hello po. Good evening. Ayan. Kuya Gerald? Hello Ayan. po. Good evening Hello po. po, Good evening, magandang everyone. gabi. Good evening po. Praise the Lord. Can you share a little bit about yourself po and ano po ang naging dahilan kaya po nag-join po kayo ng UBAS? And what's your dream? Ayun, good evening po ulit sa lahat. Ako po si Gerald Ribito. I'm from Gia Calibo po sa Region 6 sa Aklan. Praise the Lord. Opo. I am a practicing architect, and one of the reasons why I joined UBAS is to learn the business side of being a Christian, at the same time makatulong din po sa church na mag-expand through business. And yun nga, fulfilling John 15:16 through the platform of business. Yun po. Kung tatanungin po kayo, what's your big dream right now? Ano pong isasagot nyo? Ako po kasi hindi naman ako talaga, kumbaga, nag-aangad ng kung ano man. I just want a stable life. And kumbaga, a stable life na actively participating in the work of the Lord. Yun lang po. Praise God. Salamat po for sharing, Architect Gerald. Thank you so much Thank you. again for joining tonight. Ayan. Purihin po, Panginoon. Can we say thank you for sharing? Ayan. Thank you for sharing. Grabe Thank you for sharing. Oo, that's a simple dream, no? So, mamaya marirealize natin kung ano ba yung impact ng mga nilalagay ng Lord sa heart natin. Ayan. And last one, no? Before we start, at alam ko excited na po ang lahat talagang matuto at marinig ang Diyos, no? Sa gabing ito, sa kanyang gagawin. So last tonight, but not the least, ayan. Ayan, parang nagtatago tayo kasi mga naka-close kami. Wala pong problema. But later on sa ating pong photo ops, ayan, we will request that you open your camera. At ang ating pangatlong dreamer, amen. Ngayong gabing ito, ayan, hallelujah. I see, sino kaya ang ating mapipili ngayong gabing ito na nag-join po sa ating pong Dreamers Academy launching. Ayan, nakita ko si, ayan, wait lang po, i-highlight natin. Okay. Lang po ha. Ayan. See, ayan. Praise the Lord. Wait lang po ano natin, para nawala siya. Nung i-highlight na siya, siya po ay nawala. Ayan, sige. Anyway, ito na lang po ang ating pipiliin. Okay. Praise God! Hello, Kuya Marvin John from Gia, Bahrain. Kamusta po kayo? Hindi unmute po. Ayan. Naka-mute po ata kayo. Ayan. Pa-mute. Ayan. Okay. Hello po. Ayan. Hello po. Good evening. Ayan. Kamusta po Good kayo? evening po. Nasa biyahe pa po eh. Na-check ko lang po yung yung Gmail ko na meron pong appointment ng meeting. Kaya I try to check. Kamusta po? Praise God. We're all Praise good po. Ayan. Kayo po kakamustahin namin. Can you share a Amen. little bit about yourself po? Apo. Ano kakabalahan natin dyan sa Bahrain? Ayan. Sige po. Isa po part po ng ng Gia Brain po. Invite po ni Pastor Bayani, and then I'm working po sa salon for almost 5 years po. Praise God. Yeah. Amen. What inspired you po to join UBAS and this Dreamers Academy? As as a vision and mission nga po to encourage, at the same time magkaroon din po ng ng skilled about business, and syempre po dahil naman po ang priority natin is si Lord,
Kaya sobra pong naano po ako na-encourage po na sumali. Wow, praise God. Diba? Thank you for sharing, Kuya Marvin. And last question, kung tatanungin ka, ano ang big dream mo? Anong sasabihin mo? Siyempre po dahil po we are priority to our God. Siyempre po my dream big po is to encourage some believers and unbelievers to know more God, and at the same time habang ginagawa nila yung business nila, it's better na i-centered natin si God. That is our dream big. Praise God. Salamat po. Napaka-simple nun, pero we know na yun po ay magkakaroon talaga ng malaking impact. Again, let's say Yes, thank you for sharing, Kuya Marvin. Thank you po. Ayan. Thank you for sharing. Okay, God so bless. Thank you for thank you. God sharing. bless. Ingat po sa biyahe. Praise the Ayan. Thank Lord. you po. Bye-bye po. Ayan. Sorry, last na, no? Amen. Dahil para meron pa tayong marinig before we really dive in, no? At dalawang babae, dalawang lalaki. Let's highlight one more. Ayan, ito na talaga yung ating last. Let's hear from Ate Shakira Jacob from NCR Alabang. Hello po, good evening. Ate Shakira, andyan ka ba? Ayan. Ayan, can you open your camera? Sa labas po kasi ako. Kailan po? Ayan. Kamusta po? Ano po, nag-aaral po ako ako po si Ate Shakira Jacob. Tapos currently, nag-aaral po ako ng medtech. I'm a medtech student po dito sa Calamba. Wow, praise God. So what inspired you to join UBAS and Dreamers Academy? Katulad din po nung ibang sagot, gusto ko din po po about business, and gusto ko din na gusto kong ma-bless para maging blessing din sa iba, and pati sa, especially sa church. Wow, praise God. So right now, student ka pa lang, no? But you have that desire to really maybe no put up your own business, purihin ng Panginoon. And just last question, pag tinanong ka, what's your big dream? Parang bahay ni Kuya, no? Ano yung sasagot mo? Ano po, ang big dream ay magkaroon ng sariling business. Tapos, magagamit sa kalwalhatian ng Panginoon na of course, yung mga tao na nandun ay lalapit din sa Panginoon. Or yung mga tao na ibibigay sa akin ng Panginoon through that business ay nagmamahal din sa akin. Wow, napakaganda. Amen. So you dream to have your own business, and kumbaga yung mga magtatrabaho doon talagang ma-evangelize din, makakilala din sa Lord, and in the same way, no, sila mismo, they will have an encounter with the Lord Jesus. Amen. Thank you for sharing, Ate Shakira. That's really wonderful, no? Salamat sa Panginoon. We declare, no, na mangyayari talaga yan sa buhay mo. Ayan, pwede po ba nating sabihin? Thank you for sharing. Ayan. Thank you for sharing. Praise God! Kayo po ba ay na-excite na sa mga binahagi? Yun lang po ay 4 sa mga dreamers na meron po tayo ngayong gabing ito. At naniniwala ako tayong 59 participants right now na nakikinig ay marami pang mga malalaking pangarap. At yun po ay naniniwala ako mangyayari po according to the plan of God. So, right now, I know everybody is excited at hindi na natin patatagalin. I'd like to introduce our speaker tonight. Siya po talaga ay, he's really a testimony na kung may pangarap ka, yun ay maaabot mo sa tulong ng Panginoon. He's a CEO of a successful company, actually group of companies, no? We lead. Hallelujah. At napakarami po niyang natulungan na mga members ng ating simbahan sa GIA, and also other people na nailid niya po sa Panginoon. At naniniwala po ako ngayong gabing ito, amen, siya po ay magbabahagi mula sa kanyang puso. At marami po tayong matututunan. Kaya nga po, sabi, di ba,
Note takers are history makers. So if you have your notebook, grab it. If you have your Bible, grab it, as well as your ballpen. Kasi marami pong sasabihin ang Panginoon ngayong gabi nito. Purihin ng Panginoon. So hindi ko na po patatagalin. Our speaker tonight is none other than the ministry head of UBAS, Kuya Emmanuel Fernandez. Palakpakan po natin ang Panginoon. Again. Hello, good evening. Naririnig Good niyo evening po po. ako? Yeah, good evening. Yeah. Sige. Na-overwhelmed ako sa inyo. Ang dami-dami natin, sobra tayo sa isang klase. Okay. First of all, I would like to say thank you to all of you. Thank you for your presence, and above all, thank you, of course, our great God who is faithful and at the same time the source of all things. So today, as what Eunice just said, no? Bakit ba tayo nagkaroon ng interest na magkaroon ng Dreamers Academy o training? So narinig ko yung ibang kadailanan. Randomly, sino pang gustong ibang magdagdag? Ano yung parang Kuya Mon, after this module, ito yung gusto namin ma-achieve. Meron ba kayong gustong sabihin? Ano yung expectation nyo out of this training? Okay. Ang expectation nyo ba ay magkaroon ng negosyo after this training? O kung ganun ang gusto nyo, thumbs up nga kung sino. Okay. Aba. Okay. Marami-rami din, ha? Okay. Si Abi, mas magpalawig. Progress sa business. Okay, praise the Lord. Okay. Ang pinaka-text natin, no? We will use different ako po, no, sa pagtuturo ko sa inyo, marami po tayong mga resource books. But of course, ang pinaka gagamitin nating libro o ating textbook ay ang Bible. Okay? In fact, when we are conceptualizing this Dreamers Academy, nagsimula po siya dun sa tatlong big word na sinabi. Nung nagsisimula po ako sa buhay, ito po yung sinasabi ko, no? Dream big, think big, for our God is big. So dito po mag-i-evolve ang ating, this is the foundation of Dreamers Academy, at dito mag-i-evolve ang ating mga teaching. So, ano ba ang Dreamers Academy? Sino ba ang Dreamers Academy? Yan. So, what is UBAS Dreamers Academy? Dreamers Academy is designed to inspire and empower ordinary individuals to pursue dreams beyond limit, harness a mindset of greatness, and align their ambition with God's divine purposes. So, alam niyo po, no, ang gusto po nating mangyari, tayo po ay magtutulungan. We have to inspire one another, ordinary individual like us, to dream beyond limits. Ibig sabihin po nito, sabi nga natin sa Tagalog, libre ang mangarap. So, mangangarap po tayo dito sa Dreamers Academy, pero yung pangarap po natin may basis. Okay, pag-aaralan po natin yan. Kasi lagi natin sinasabi na mangarap ka, libre yan, no? So, titingnan natin on the biblical context, how do we dream? O sa Bible, ang tawag niyan, we must have the vision. Parang ganyan. And next. Okay. Rooted in the belief that we serve a big God who has extraordinary plans for each of us, the Academy encourages people to dream big, think big, and act in faith. Through faith-driven and practical teachings, dynamic mentorship, and a supportive community. So ito yung gusto nating ma-achieve, no? Gaya na sinabi ko kanina, our very textbook, kasi pwede tayong kumuha ng mga business books, but our textbook
is the Word of God, the Bible itself. Dreamers Academy equips individuals to live out their God-given potential, transforming ordinary lives into extraordinary ones, all for the glory of God. So ito po yung Dreamers Academy, ito yung parang pinaka-mantra niya. Ito yung pinaka-direksyon ng ating training program. Next slide. Okay? So under this Dreamers Academy, meron tayong Module 1. In fact, 3 module yan. Yung Dream Big, Think Big. Module 1, Dream Big. Module 2, Think Big. And then number 3, God is Big. So sa Dream Big, ang pinaka natin is to acquire the power or powerful mindset for success. Okay? Yan yung parang pinaka niya. Module 2 is building a powerful mindset for success. Okay? And lastly, number 3, module 3, God is Big, produce, reproduce, dominance. Okay? Ang pinaka-context po nito ay nasa Genesis 1:26 to 28. So ang una, we have to dream big, we have to acquire the mindset. Pangalawa, we have to build. Part of building the mindset is to practice. And then yung pangatlo, part of our practice, we have to produce, reproduce, and to have dominance. For one thing, and that one thing is for the glory of God. Okay? So yan po yan. And then, ang ating pong objectives sa Module 1, participants, tingnan nyo po ito kung okay sa inyo participants will gain an understanding of God's vision for their lives, His divine assignment and purpose. God's purpose becomes my purpose. So ito yung pinaka-objective number 1. Objective number 2, participants will learn to align their dreams with God's vision and purpose. Okay? So, inulit ko ulit, God's purpose becomes my purpose. Okay? And objective number 3, participants are encouraged to actively live out God's dream, God's purpose, God's vision in their daily lives. So, ito po yung, kung magsiset po tayo ng expectation, ito po yung gusto nating ma-convey na message sa inyo. May mga, next slide, may mga verses po, I will proceed now to the topics, no? Ito po yung 7 topics natin. Ito po yung 7 topics natin for the Module 1. God's vision, my vision, created for success, visioneering, advancing the vision, writing the vision, the practice of vision, the mindset of success. In fact, pwede ko nga sanang in reality, lahat ng mga business books, how to become rich Sino po rito gusto maging rich? Kasi yun ang tinuturo ng mga business books, paano yumaman. Pero sabi ko nga, Lord, we don't want to focus dun sa pera. Darating yung pera, kaya sabi ko, I will make it generic na lang. Hindi lang pera ang pag-uusapan, we want to be successful. Okay? And we will define, no, ang ibig sabihin dito ng success, to be what God wants me to be and to do what God wants me to do. Ibig sabihin, ang pagiging successful ay maging ako ayon sa kalooban ng Diyos at ang ginagawa ko ay ayon sa kanyang kalooban. So yun ang ibig sabihin ng success and I will explain it further later. Okay, next slide. Okay. So, mayroon po tayong mga Bible verses dito. Yung iba, hindi ko sinulat. Hindi ko nilagay sa slides. Yung iba, sasabihin ko po. Okay? So, sige, start na tayo. Okay na kayo? So, recorded po naman to. Pwede kayong magtanong later. But I will explain first. So, the first topic is God's vision, my vision. The start of everything. Okay? So, please open your Bible with me. Okay. Ito yung introduction ko, no? Alam nyo, we are the sum of our choices and decision. Okay? Okay, Ate Eunice, pakibalik mo na doon sa objective. Yeah. Ang objectives natin, to understand God's vision for our lives. Okay? Napaka-importante yan. To align our choices and decisions with God's purposes and vision. And to live a life of purpose by fulfilling God's plan for us. Okay? So tandaan niyo po yan. So let's proceed na po. So
kayo po ba ay in agreement with me that we are the sum of our choices and decision? Meaning, tayo ay naging tayo dahil sa ating mga pagpapasya at pagpili. Ang ating pagpapasya o pagpili, no, ay nag-shape sa atin, nagbibigay wangis sa atin kung sino maging tayo, no? So kailangan niyo po makita na tayo bilang mga tao, tayo po ay mayroong, sabi nga doon ng psychology, every human being is facing 35,000 choices a day. God did not create us a robot. God created us, okay, with what you call choice. Ginawa po tayo ng Diyos na hindi robot. Tayo po ay moral agent. Meron po tayong tinatawag na free will. At dahil dyan sa free will na yan, tayo ay nakapamili. Alam niyo po ba na mas madali sana sa isang tao na kung maaari, wala na siyang pipiliin. Pero dahil tayo ay ginawa ng Panginoon na isang free moral agent, ibig sabihin merong kalayaang magpasya, tayo po ay nagkakaroon ng mga karanasan. Sabi nga ng psychology, sabi niya, every day, men or people or us, we are confronted by 35 choices. Gigising ba ako o hindi? Tatayo ba ako sa kama o hindi? Hihiga pa ba ako o hindi? Maliligo ba ako o hindi? So, paggising, pupunta ba ako sa CR o hindi? Maghihilamos ba ako o hindi? So, kakain ba ako o hindi? We are facing several or thousands of choices, and it is not easy. It is very complicated. So, sa ating buhay, kung titingnan natin, sana okay lang, no? Kung alam ko na kagad yung pipiliin ko. Kasi kung alam ko na kagad ang pipiliin ko, ibig sabihin nun, alam ko rin kagad kung ano ang hindi ko pipiliin. Ang ibig sabihin, kung alam ko kung saan ako pupunta, if I know my destination, then alam ko na kung saan ako pupunta. Ang challenge sa atin, since we don't know our destination, then ano nangyayari? Nakaka-stress. Paikot-ikot tayo, hindi natin alam kung anong gagawin natin, and because of that, ano nangyayari? Napapagod tayo. But this time tonight, ang objective ng study na ito, we want to be focused. We need to know our purpose. Kasi the moment that you know your purpose, you know your destination, then you have a destiny. Next slide, please. Okay? The challenge we face is determining the right decision and choices to make and what should guide us. Agree ba kayo dyan? Kasi kung wala ka nang pipiliin, hindi ka na mahihirapan eh. Halimbawa, kung isa lang ang damit mo, no choice ka na, so yun lang susuotin mo. But kung marami kang damit, di ba? Parang nakakalito yun. Nasuot ko na ito nung nakaraan, ito ba uli susuotin ko? So, ang challenge sa ating mga kapatid tonight, Lord, papaano ba kami magkakaroon ng tamang pagpili at tamang pagpapasya? Okay? Saan ba kami kuhugot ng tamang pagpapasya? Kasi yung aming pagpili at aming pagpapasya determines who we are and determines our outcome. It determines our future. So, since nagdetermine na siya ng ating kinabukasan at magiging sino tayo, kailangan mag-agree tayo, sino ba ang tamang pipiliin ko? Okay. So, I have a question sa inyo. Wala to sa outline, ha? Okay. Alam niyo po ba what is a tragic thing in life? Aware kayo doon? Pag tinanong kayo, okay, sino ka? Parang pag tinanong ka, who are you? Saan ka pupunta? Bakit ka nag-i-exist? Alam ko dati, ang sagot namin dyan, alam mo ba, nag-i-exist ka para pinanganak ako, para lumaki, mag-aral,
magtrabaho, mag-asawa, magkaroon ng anak, magkaroon ng pamilya, pagkaanak, and then mamamatay. Ganun ba ang buhay? Alam niyo mga kapatid, the tragic thing in life is not death, but the tragic thing in life is to live a life without purpose. Sangayon ba kayo doon? Yes. So sabi doon, no, the tragic thing in life is not death. Akala natin ang pinakamalungkot, pinakamasakit, pinakamapait na pangyayari sa ating buhay ay mamatay. Alam niyo po, hindi ganun. Ang pinakamasakit, pinakamapait at pinakamahirap daw sa isang tao na nabubuhay siya na walang purpose. Paikot-ikot lang. So ayaw po ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng paikot-ikot lang. Bakit? No? Kasi if you will study the secret of success, no? If you will look the character study ng mga tao sa Bible, why they are successful, and even other entrepreneurs sa panahon natin ngayon, mayroon laging commonality. Ang commonality, focus. Ang sabi doon, this one thing. Sinabi ko yan kay Mary. Mary, the sister of Lazarus. Sabi niya, this one thing required of you. And Mary, take that one thing to sit at the feet of Jesus. Ang sinabihan doon si Martha. Sa rich man, gano'n din ang incident. This one thing, ano yung one thing na yun? Sell or give your riches. So, si Jesus, pag tinanong siya, ano ang pinaka-purpose mo in life? The purpose of Jesus is to save the lost. Very focused. Brothers and sisters, mga kaubas, what is the one thing sa'yo? Why do you exist? Are you existing just to procreate, just to live and procreate, and then that's it? Or are you existing for a purpose? Kasi the moment that you know that you are existing for a purpose, then you will become focused. Kag focus ka, you will make right decision and right choices. Hindi mo na kailangan alamin pa kung ano yung mga mali. Automatic, if you know what you're doing, if you're doing what is right and you know what is your purpose, you will not do unnecessary things. Ibig ko sabihin, hindi ka iikot-ikot. Amen. Kasi alam mo na kung saan ka pupunta eh. So I will give you biblical verses and then I will jump doon sa pinaka-main text natin ha. Please open your Bible with me. Okay? Bago ko basahin yung Isaiah na yan, it is my quiet time today. Pero bago yan, basahin muna natin yung Ecclesiastes chapter 12. Wala yan sa outline nyo, pero I will make this as a jumping board. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. So, okay, as I said nga, no, pwede ko kayong turuan how to become successful using books. I'm reading books, how to manipulate people, and then I was asked by somebody, sabi niya, bakit mo binabasa yung book ni Richard Green, yung Power? Sabi ko, maganda to kasi they're being used sa mga business school. Alam mo, ang tinuturo ng libro na yon, how to manipulate, yung paano mandaya, no? The psychology of human being. Pero sabi ko, ay, hindi okay to. So we need to use the real textbook. And the textbook that we're using is the Bible. At ako, naniniwala ako, no, na lahat naman ng mga reference, ideas na kinukuha nila, lahat ng galing sa Bible. Iba lang ang pagkagamit, iba lang ang pagka-twist. So let's read Ecclesiastes chapter 12, verse 13. If you are familiar with Ecclesiastes, ano ang pinaka-common word na ginagamit sa Ecclesiastes na paulit-ulit na sinasabi? Any volunteer? Halimbawa, klase, no? Diba, laging sinasabi dyan, meaningless, vanity, meaningless, vanity, everything is meaningless under the sun.
Are you familiar with the Ecclesiastes, yung book ng Ecclesiastes? But if you will read the entire passages ng Ecclesiastes, the 12 chapters ng Ecclesiastes, makikita mo na lahat ng katangian ng isang successful na tao, Solomon have it all. He has everything. In fact, yung kanyang net worth sa modern day time is roughly around 2.3 to 3 trillion dollars. Yung net worth ni Solomon. I think right now wala pang tao na ganun ang net worth ngayon eh. Yung kanyang value, yung net worth niya. So and yet, itong si Solomon, he concluded his life with this passage. Okay. Ang sabi niya rito, no, if I'm going to read it, no, in Ecclesiastes chapter 12, verse 13. I'm reading the New King James Version, ha. Okay, Eunice, anong version to? NIV po. NIV. Can you change it to New King James? Sige po. O sige, okay na rin to. Okay na rin. Okay na. Ang sabi niya, para at least mayroon tayong reference. Sa New King James Version, ganito ang pagkasabi, ha. Let us hear the conclusion of the whole matter. Dito ang ginamit niya, now all has been heard. Kasi yung all chapters nagdi-discuss lahat na magustuhan ni Solomon, lahat na makita niya, everything that a man can achieve in his lifetime, lahat na achieve ni Solomon. And yet, he made a conclusion. Sabi niya, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Ano yung conclusion niya? This person has a net worth of roughly 2.3 to 3 trillion dollars. Ganun siya kayaman. Okay? Ano yung conclusion niya? Fear God and keep His commandments. Sabi niya, ano? Fear God and keep His commandments. Why? For this is the duty of all mankind. Mga kapatid, bakit kaya sinabi ni Solomon to, this is the person who got everything? And yet, in his conclusion, matakot ka sa Diyos, okay, isa puso mo, angkinin mo, kipkipin mo, ariin mo ang kanyang mga kautusan, sapagkat yan ang ating trabaho, o yan ang dapat nating gawin bilang mga tao. Alam mo bakit, mga kapatid? Kasi nakita ni Solomon that riches, success, fame, name, prestige are all nothing without God. Uulitin ko po, mga Amen. kapatid, ha? Prestige, name, success, women, power, everything, men, names, everything, everything that man's desire, you can have it all. But if you are living without God, everything is vanity, everything is meaningless, everything is nothing. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Amen. meaningless? Alam niyo po sa Tagalog yung salitang meaningless, di ba? Sayang, walang kwenta. Alam niyo, after all exerting all the efforts, parang ganito, nagmamadali ka, no? You are exerting all effort, and then sa the end, sa dulo, nagkanda pagod ka, nagkanda iyak ka na, halos binigay mo lahat, and then sasabihin sa'yo, sorry hindi namin kailangan yan. It is vanity. It is nothing. Mga kapatid sa ubas, you want to be rich? You want to be successful? What are we pursuing? Amen. Ako, I am pursuing to be rich. And I believe all of us may think,
I want to be rich. But Solomon is saying, I have everything. Don't pursue success. Don't pursue riches. Mm. You have to pursue one thing, and that is to fear God. Amen. Sino po sa atin dito ang may takot sa Diyos at naniniwala sa kanyang salita? Amen. Ano yun mga kapatid, naiiyak ako. Amen. Alam niyo po kung kayo yan, you are a candidate to be successful. Amen. Amen. Kasi yun lang eh. Okay, I will give you again another passage kasi this is our jumping board for us to have common stand together, no? Joshua chapter 1 verse 8. Ang Joshua ay ang book of conquest, no? 1:8. Ipa-plus ni Ate Eunice yan sa NIV o ako, I'm going to read it in New King James. Okay? Ang context nito, they have to conquer the land of Canaan, the promised land. Okay? At ang sinasabi diyan, kung masusundan niyo po ito, bago sabihin itong Book of Joshua o Conquest, nagbigay po ng Book of Deuteronomy na ang Book of Deuteronomy is a book of reminders. Kung particular kayo diyan, especially diyan sa chapter 8 ng Deuteronomy, ang daming paalala po niyan at ang book na yan puro paalala. At ang sinasabi doon, ang paalala, sabi niya, if you obey, blessing. If you disobey, curse. Ayan ang sinasabi. And then dito sinasabi sa Deuteronomy, sinasabi niyan, pag pumasok kayo sa lupa na yan, i-conquer nyo sila, ganyan ang mangyayari. Pero ano po ang sinasabi diyan? Okay, ang sinasabi po diyan, sabi niya ganun, magiging successful kayo. Bakit? Magkakaroon kayo ng bahay na hindi niyo tinatayo. Magkakaroon kayo ng ubasan na hindi niyo tinatanim. At sinasabi ng Diyos, sa gitna ng pagpapala na yan, I'm referring in Deuteronomy chapter 8, mababasa niyo po yan. Sabi niya, sa gitna ng pagpapala na yan, baka matakot kayo, baka makalimot kayo sa Diyos. Kaya alalahanin niyo, huwag na huwag kayong makakalimot sa Diyos. Kasi, alam niyo po, ang taong nagigipit, sa Bombay lumalapit. Ano ba? Paano ba? Ang taong nagigipit, ano? Diba? Okay. Di ba, pag tayo ay nagigipit, if you are being challenged, in likelihood, you call on God. Pero ang malaking challenge, if you are blessed and you have enough or more than enough, there is a big possibility that you forget God. At itong Deuteronomy na to, ganun ang tema niya. Pinaalala niya, pag naging successful kayo, alalahanin niyo yung Diyos. Likewise, itong Book of Joshua, nagbigay din siya ng ganyan sa simula pa lang ng Book of Joshua. Sa chapter 1, at yan din ang naging challenge niya sa Joshua 14, yung last chapter ng Joshua. Okay? Dito sa Joshua, kung mapapansin niyo po, no? Sa Joshua 24 pala, no? Yung last chapter niya. Dito, sabi niya rito, this book of the law, okay, shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Mga kapatid, ano po ang nababasa nyo? Sino po rito ang gusto niya maging prosperous ang kanyang buhay? Amen. Interesado po tayo ba dyan? And then, ang sunog po, hindi lang po prosperous ang buhay mo, ang sinunod niya pa, good success. There are success or successes that is not good. But God is saying, if you will meditate on my word, ibig sabihin,
Make the Word of God part of your being part of your system, part of you. Okay? Make the Word of God your very purpose. Sabi niya, it will make your way, sandali lang po sandali. Okay, hello, naririnig niyo na po ako? Yes po. Yes. Yeah. So, sabi rito, if we want to be prosperous, if we want to have good success, God gave us the formula. And what is the formula? Let not the book of the law, let not the word of God depart from your mouth. Alam niyo kung paano niya sinabi yan? Ganyan din ang sinabi ni Ecclesiastes, ni Solomon. So, ibig sabihin, there is something about the word of God na nasusundan niyo po ako. Kasi sabi doon sa Ecclesiastes, sabi niya ganon, you have to fear God, okay, and keep His word. This is man's all. So, ano ang conclusion natin dito? If we want riches, if we want success, God is saying to you, you can get it from me. You can get it from following my word, meditating my word, have reverence and fear with God, ganyan. And then, ano po ang mangyayari? There will be good success. And then last verse na gusto ko pong makita nyo, and then I will jump to the main text, Matthew 6:33. Kasi ito, at least alam na alam natin to. Matthew 6:33. Okay. Ano pong sabi diyan sa Matthew 6:33? Okay, sino pong gusto mag-recite niyan? Meron bang interesado mag-recite ng Matthew 6:33? Okay? Pastor Mon, Oh, sige po, go ahead. Para meron pa yung participation. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. Kuya Pat, maraming salamat. Okay? Alam niyo po ang sabi diyan, no? Seek ye first the kingdom of God. No? Kasi King James Okay? Sa New King James, ganito magsabi, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Okay, imahin po natin kasi nakikita po natin to Unang-una, ano po tong sinasabing all these things shall be added to you? Ano po yan? Okay, based sa text, no? Yung all these things shall be added unto you, these are all basic needs ng tao. Okay? Ito po yung mga needs. Kasi nung sinabi ng Panginoon yan, ang dinidiscuss yan yung mga clothing, yung food, yung ganyan. And then sina-challenge niya, sabi niya, you of little faith, sabi niya ganun. And then biglang sinabi niya, instead of worrying, seek first, but seek first the kingdom of God and His righteousness. So ano pong ibig sabihin? First, we have to seek the kingdom of God. We have to seek the King in His kingdom. Okay? How do we seek the King in His kingdom? Okay? We have to fear Him. Kailangan magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Kailangan unawain natin ang Kanyang salita. Kasi yung Kanyang salita at siya ay iisa. Jesus is the living word. So, kumbaga hindi mo mahihiwalay. Sabi niya, seek first His kingdom.
Kailangan makita mo ang Panginoon, makita mo ang Diyos, pagharian ka niya. Let the rule of God be upon you. And then kasunod yan, and His righteousness. Ano po ibig sabihin? Righteousness, katwiran ng Diyos. Ang ibig lang sabihin yan, right standing. Isang maayos na katayuan sa harapan ng Diyos. So kung meron tayo nito, no? Kasi tayo po ay taga-ubas. Pinaghaharian tayo ng Diyos at dahil pinaghaharian tayo ng Diyos, tayo ay mayroong matuwid na relasyon sa Kanya. Alam niyo po ba ang kasunod? And all these things shall be added unto you. Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Okay? Ang ibig lang po sabihin na magsasalita po ako ng konting Bisaya kasi Bisaya ako eh. Ang tawag namin dyan aman. Aman o dagdag. Kasi sa Region 6, aman o dagdag, no? Ibig sabihin, mga kapatid, ang aman ba o ang dagdag ba ay pinaghihirapan? Alam niyo po, ang dagdag ay hindi mo pinaghihirapan. May nagbayad na, idadagdag lang. Iba yung binayaran mo sa dinagdag. Amen. Naunawaan natin? Itong added, hindi mo siya binayaran. Anong ibig sabihin? Jesus paid it all. Amen. God paid it all through Jesus. Kung pinaniniwalaan natin our salvation, kailangan paniwalaan din natin is our success. Kasi part, mga kapatid, Amen. part ng salvation mo, part ng kaligtasan mo, ikaw at ako ay managumpay. Hindi po natin kailangang habulin siya. Kung meron tayong hahabulin natin ang Panginoon. Kung meron kang aaralin mo ang Panginoon. At ang sabi diyan, idadagdag niya ang lahat-lahat ng bagay na yan. Mga kapatid, napapagod ba tayo? Ano ba yung mga hinahabol natin sa buhay? Nagdo-double job, nagti-triple job, no? Kailangan nating maging masipag. God created work. He just created one day to rest. I agree. But kailangan makita mo yung hierarchy of order. You have to prioritize God above all. Because the moment we prioritize God above all, as we seek first His kingdom, His authority, His rulership in our lives, and we have the right standing before our God, whatever we are pursuing, God is saying, it shall be added to you. So mga kapatid, what is your purpose? Ano-ano ba ang mga choices na ginagawa mo sa iyong buhay that determines who you are? Are we prioritizing the Word of God? Are we prioritizing God? Alam niyo po, kailangan natin maintindihan to. I will give you my story and then I will jump sa text natin. Ako po ay, ang pamilya ko po ay isang mahirap na pamilya. Kami po ay 9 na magkapatid at ang dahilan kung bakit ako napunta ng Manila, hindi po ako kayang pag-aralin ng aking magulang. At dahil di ako kayang pag-aralin ng aking magulang, madalit salita, ako po ay pinaalagaan sa aming kamag-anak. Long story short,
nakapag-aral po ako ng engineering, no, electrical engineering, ganyan. And then nag-full-time po ako after college. Hindi na po ako nag-take ng board exam since na-kick out ako sa school. Nung na-kick out ako sa school, lumipat ako from Mapua, lumipat ako ng TIP at doon ako graduate sa TIP. So dahil delayed ako ng isang SEM, so on my 4th year college, kumuha ako ng board exam. So I have my master electrician license. So, ang thinking ko, sabi ko, okay na sa akin to, at least may lisensya na ako. Pagka nagkaipitan, pwede na ako magtrabaho. Long story short, moving forward, pagka-graduate ko po, hindi na ako nag-board, nag-full-time po ako. Okay? And then, nung nag-full-time ako, akala ko nun wala nang kinabukasan. That was 1991. So, sabi sa akin ng mga kakilala ko at mga ibang mahal ko sa buhay, sabi nila, sira ulo ka ba? Nag-aral ka ng engineering tapos biglang magpo-full-time ka? Sabi niya, nabuwang ka na toto. Manan mo toto, guys, eskwela ka. Kinanglan, mag-eskwela ka, magtapos ka para makabulig ka sa imong kinabuhi. Maging maayos yung buhay. So sabi nila, nasisira ka ng ulo, ba't ka nag-full-time? So long story short, nag-full-time po ako for 4 years. I became the youth pastor ng ating simbahan. So nag-full-time ako from 1991 up to 1994. Nung nag-asawa po ako ng 1995, okay, umalis po ako sa pagka-full-time. Kasi ang full-time nung araw, we are living by allowance lang, no? So sabi ko, siguro po kailangan ko na magtrabaho para mabuhay ng pamilya, ganyan-ganyan. Long story short, alam niyo po ang nangyari? Nung ako po ay nagtrabaho, okay, ang unang iniisip ko nun, sabi ko, bakit pa kaya ako full-time? Magtatrabaho rin pala ako. Siguro yung mga kaklase ko nasa Meralco na ngayon nagtatrabaho. Siguro yung mga kaklase ko nasa Napocor na. Siguro nasa abroad na sila, okay? So ganun, meron ganong regret, no? Pero alam nyo, yung regrets na yun, parang pumasok lang sa isip ko, pero sabi ko, Lord, I'm very grateful. Ngayon, nasasabi ko yan. Alam nyo bakit? Ang first hire ko, I was hired as a sales engineer sa isang telecommunication company. Supplier kami. In a span of that was my first employment, no? It is ang aming principal, American company, tapos local company ako na hire, yung principal namin, American company. In a span of 6 months, o less than 6 months, nakabenta ako. Naging top notcher ako sa amin. Sa team namin. So after a year and a half, pinirate po ako after 18 months. Alam niyo ibig sabihin pirate, hindi yung Pirates in the Caribbean. Pinirata ako ng kalaban namin. Sa sales, pag magaling ka, name your price, name your title. So long story short, in a span of 12 years, isang beses lang po ako nag-apply and every 18 months, 24 months, pinapirate po ako ng kalaban namin. And then ang pinakamatagal ko, I stayed long working with an Israeli-American company. Okay? And alam niyo ba ang dahilan kung bakit nila ako hinire ng mga taong to? Hindi ko akalain na yung pagiging pastor ko is part of the preparation na ginagawa ng Lord sa akin. Alam niyo ba, pag nag-i-evangelize tayo, hindi madali, di ba? Pagka nanunuyo ka, pagka nagpa-follow up ka ng mga disciple mo, madali ba? Kailangan mo magpakumbaba. Sa simbahan, hindi ka pwede makipag-away. Kailangan, pag ikaw leader, marunong ka magsabi na kahit ikaw leader, for the sake na ma-win mo yung tao, pare, brother, pasensya na ha. Kuya, ate, tuloy na tayo. Alam niyo po, hindi ko akalain na yung pagiging pastor ko as a youth leader, as a youth pastor, napakinabangan ko. And then part din ng training ko, kasi nagtitinda ako sa palengke, hindi ko akalain na yung pagtitinda ko sa palengke,
naturuan ako mag-negotiate. Naturuan ka na sa simbahan paano manuyo ng tao kasi you're selling Jesus to them. Tinuruan din ako ng palengke how to negotiate with people. So long story short, nang una pa akong makita na nag-interview sa akin, ang unang sinabi sa akin, sige, hired ka na. In the span of 3 months, nakabenta po ako every 2 years o every 18 months, napapirate ako. 4 o 5 beses ako na pirate, and then I became the president of the company. Amen. Okay? At alam niyo po ang sinasabi ko noon, no? Nung naging presidente ako ng company, sabi ko, Lord, lahat pala na nangyari sa akin is part of the preparation. Since nasa sales kami, yung exposure namin sa, alam niyo na, alam niyo yung salitang representation. So, hindi ka marunong mag-golf, kailangan mag-aral ka ng golf. Hindi ka marunong mag-tennis, kailangan mo mag-aral ng tennis. Bakit? Kung nasaan na dun yung mga kliyente mo, dapat na dun ka. And then, kung ano hilig nila, dapat samahan mo sila. At ang usapan nun sa amin, pag hindi ka gumagastos, wala kang benta. Hindi ako naniniwala dun na hindi mo kailangan gumastos. Kaso lang, yung mga boss kong Israeli, ang sinasabi nila, kailangan gumastos ka para may negosyo. Isipin mo yun, kailangan gumastos ka. Ayaw mo nga gumastos para makatipid. Ang sinasabi na gumastos ka para may benta, hindi mo naman kailangan gumastos para bumenta. Pero dahil ganun, you do a lot of things. Alam niyo po ang nangyari? If you have money, if you have power, it corrupts. It corrupts a character. But purihin ng Panginoon. Buti na lang, maaga ko siya nakilala, pinag-full time niya ako. Kasi for example, if you are being asked, okay, if you have 50,000 a month, during that time, how will you spend it? A month. And then if you're making numbers, okay, if you're making numbers, kasi sa sales, pag wala kang number, basura ka. Pag may number ka, kahit buwan, pwede mong hingin. Pag may number, ay lagi po ako may number. And then I end up, ako po yung Pilipino, sweldo ko, peso, tsaka dollar. Hindi ko na kailangan mag-abroad. So ano po mga kapatid ang nakita ko rito? Una, lahat ng challenges sa ating buhay, hindi siya masasayang if you know your purpose. Pangalawa, ano man ang naging challenges mo sa buhay, no, pakiramdam mo, Lord, parang na-miss ko yata yung purpose mo sa akin na may good news ako sa iyo. Merong Romans 8:28 that all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Pangatlo, if you have the right perspective, lahat ng mga detour, lahat ng mga challenges na naranasan mo, it is part of God's preparation for a greater things na nakalaan para sa iyo. So, alam niyo po ang nangyari, dahil inuna ko ang Diyos na nag-full-time ako bago ako pumunta sa workplace. Okay? Tinama po ng Diyos yung puso ko with regards to riches. With regards to money, tumama po ang pananaw ko. Kasi pag may pera ka, madaling makalimot sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, if you have the funds, if you have the money, you can do everything. But if your heart is right, that very purpose disciplined you to be more focused to your God. Kasi manatakot ka . So, mga kapatid,
Ito po yung gusto kong makuha natin sa araw na ito. No? Let us open our Bible in Proverbs 29. And itong verse na to, dito ako mag-e-end. Proverbs 29:18. Okay? I'm going to read it, no? Proverbs 29:18. Where there is no vision, the people perish. He that keepeth the law, happy is he. Ang sabi po diyan ni Solomon, sabi niya, where there is no vision, kung walang pangitain, walang pangarap, walang goal, ang mga tao ay nagkakagulo. Why? Vision, goal, make you focus. Ibig sabihin, pagka ikaw ay merong pangitain, at ang pangitain po na yan, o yung goal na yan na sinasabi natin, that is the very purpose ng Lord sa iyo. I believe, kapatid, God is talking to you. Siguro minsan hindi mo lang naririnig siya kasi masyado kang maingay. But kung ikaw ay mananahimik, God is talking to you. He has a purpose bakit ka nag-i-exist. So ang sabi diyan, when there is no revelation, no vision, ibig sabihin ng revelation kasi, thus saith the Lord, no word of God, the people cast off restraint. Ibig sabihin, nawawala ng control, hindi nare-restrain, but happy is the one who keeps the law. So, this is the challenge for us tonight. I believe God is talking to you. Hindi ka lumabas man lang out of nothing. God created you for a purpose. And God is saying to you, I have a great plan for you. Plan not to harm you, but to prosper you. Plans to give you hope and to give you future. So, the challenge today to all of us, alam mo ba kung ano ang plano ng Diyos sa iyo? Alam mo ba kung ano ang layunin niya para sa iyo? Kasi kung hindi mo alam kung ano yung purpose niya, kung hindi mo alam kung ano ang layunin niya sa iyo, alam niyo mangyayari? Ang mangyayari sa iyo, you will just paikot-ikot ka lang. You will run wild and then you will end up nothing. At ang sasabihin mo, vanity, vanity, meaningless, meaningless. So, ang encouragement ko po sa atin ngayong gabi ay ito. Siguro pagkatapos nito, ng ating Bible study, ng ating training, magkaroon po tayo ng katahimikan o kahit sa pag-uwi natin mamaya, magkaroon na tayong katahimikan and ask God, God, ano nga ba ang layunin mo sa buhay ko? Why? Because the moment I know what is God's purpose in my life, okay? I know my direction. Since I know my direction, then I know my destination. Since I know my destination, I am a man of destiny. Hindi na ako paikot-ikot. At dahil hindi na ako paikot-ikot, hindi na ako magsasayang ng oras. Amen po ba? So ngayon, how are we going to execute? Okay? Tingnan natin po ito ha. Bakit kailangan sa Diyos? Okay, Isaiah 46:10-11. Declaring the end from the beginning and from the ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Alam niyo po ba ang ibig sabihin yan, ng verse na yan?
Okay, if you will read the text, sabi niya, declaring the end from the beginning. God, being omniscient, He knows our end and He knows our beginning. From the beginning itself, before the time began, bago nagsimula ang panahon, ang oras, na dun na ang Diyos. At ang sinasabi ng Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang pinaplano, lahat yan ay mag-i-stand, ibig sabihin, lahat yan ay mafufulfill at gagawin niya yan lahat dahil siya ay Diyos. So ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? If God knows our beginning and our end, ano ngayon ang magiging response natin? Our response, we should seek God. We should run to God. We must be focused to God. Naunawaan po natin? Next slide, Ate Eunice. Yeah. Next. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng vision o ng purpose? Okay? Vision, purpose, or goal. Okay? Tatlong libro po ang tiningnan natin. No? Sabi rito ni Andy Stanley na ang book niya ay visioneering. Ibig sabihin ng visioneering, you are engineering the vision. Sabi niya, a vision is a clear mental picture. Kulang ng picture, dapat may picture. A clear mental picture of what could be, fueled by the conviction that it should be. Okay? Paliwanag ko yan ha. Sabi ni Andy Stanley sa libro niya na Visioneering, ang vision daw is a clear mental picture of what could be. Ibig sabihin, pinakikita ng Diyos sa iyo kung magiging sino ka. Okay? It is a mental picture. Yun yung vision. And then sabi niya, fueled by the conviction na mararamdaman mo na dapat magiging ganun ka. So, tayo daw, no, ay binigyan ng Panginoon ng mental picture. Binigyan niya tayo ng parang larawan. At makikita niya, pinakikita niya sa atin, anak, ito ang magiging ikaw. At dahil ito ang nararamdaman mo, meron daw masidhing pakiramdam sa ating puso na yan ang gusto nating mangyari. Sa ating buhay ba, klaro ba yan sa inyo na meron ba kayong parang clear vision o clear mental picture of your future? Okay, for example, tinanong halimbawa, Mark Anthony ng Region 3, si Mark Matic, brother, what is your vision? What is God's vision in your life? Pag tinanong tayo ng ganun, what is God's vision in your life? Kitang-kita mo sa puso mo, kitang-kita ng mata mo, no? Ito ka. At hindi lang basta nakikita mo na yun ang magiging ganun ka, yun din ang nararamdaman ng puso mo. So yun daw po ang ibig sabihin ng vision. Sabi naman ni Paula White, si Paula White naman, siya yung pastor ni Donald Trump sa Amerika. Sabi niya, it is a mental picture of a future state that is forceful enough to mold your present. Ibig sabihin, ito na naman, no? Kitang-kita mo, no? Kung sino ka o magiging sino ka in the future. Pero napakalakas, alam mo, kumbaga nagkalakip-lakip ng ang iyong present, ang iyong ngayon, no, yung ngayon mo ay nagkalakip-lakip para yung future state na yan ay ma-achieve mo. Sabi rito, it is a God-inspired hope and expectation planted in the heart of man and woman as a seed made real in their imagination by the Holy Spirit. Vision is an internal picture God put inside of you. So ibig sabihin, pinakikita ng vision kung sino ka. Posibleng tinitingnan ka ng tao na, ay nako,
parang estudyante lang 'to o ito simpleng businessman lang 'to. Pero yung vision na pinakikita ng Lord sa'yo, "Uy, hindi ka lang basta ordinaryong businessman. Ikaw ay talagang totoong businessman at successful businessman." Merong isang kwento 'no, sa Bible about this vision. Alam niyo po yung istorya nila Abraham at ni Abram at ni Sarah, ni Sarai? Alam niyo po pinangako sa kanila at the age of 90, okay? At their old age, 90 or and 100, no? Sabing gano'n, "You will be father of many nations. Your name Abram will become Abraham, and you Sarai will become Sarah because you will be the mother of many nations." Alam niyo po ang nangyari? When Sarai heard it, sabi ng angel kay Abraham, tumawa siya. Bakit siya tumawa? She cannot believe na mabubuntis pa siya, magkakaroon siya ng anak. But long story short, moving forward, alam niyo kung nangyari? Still, nagkatotoo. Nagkaroon ng Isaac. Pero tingnan niyo po bago magkaroon ng Isaac nung narinig yan, ang tawag ngayon ni Abraham kay Sarai, Sarah, mother of many nations. Ang tawag naman ngayon ni Sarah kay Abram, father of many nations. Ang tanong, kailan po nila tinawag ang isa't isa sa ganung pangalan? Alam niyo po, wala pang anak. Wala pang Isaac na dumarating. Tinawag nila the moment they received the word of God. The moment they received the word of God, they start calling one another by that name, believing Amen. that God who made a promise, He is a faithful God. He is the God who never changes. Mga kapatid, ano ang pinangako ng Diyos sa iyo? Ano yung future mo? Ano yung nakikita mo? Ito, imposibleng mangyari. Bigyan ko po kayo ng isang example pa sa New Testament. Alam niyo po yung storya ni John the Baptist, di ba? Saka ni Jesus. Magpinsan sila, si Mary, tsaka si Mary, tsaka si Elizabeth, yung asawa ni Zacarias. Both of them received the word. Okay? Ang sinabi kay Mary, okay, magkakaroon ka ng anak. Okay? Pinaparaphrase ko lang Ang response ni Mary, paano nangyari yan? I'm a virgin, blah, blah, blah. Ngayon, ang sabi ni Mary, nag-response siya, "Be it unto me according to your word, Lord." He accept the vision. He accept the dream. He accept the word. Okay? Be it unto me. Alam niyo po ang nangyari kay Elizabeth? Okay? Sinabi ni Jesus, ni Angel Gabriel kay Zacarias, sabi niya, "Zacarias, yung asawa mo, magbubuntis." Sabi ni Zacarias, kung kailan matanda na tayo, magkakaroon pa ba ng ganyan? Kasi kailangan ng herald kailangan ng front runner. Long story short, sabi ni Zacarias, di siya naniwala. At dahil di siya naniwala, ano nangyari? Napipi siya. Anong nangyari mga kapatid? Still, kahit hindi ka naniwala, God is faithful. Kahit sabi ka ng Timothy, even though we are faithless, God remains faithful. He will fulfill His word. So ano nangyari? Mary bigat Jesus na pinanganak si Jesus. Si Elizabeth pinanganak si John. So na-fulfill ang word. So ano encouragement ko po sa atin dito? Mga kapatid, I believe God is talking to you and He has something for you. Believe it. So kung yan ay pinaniniwalaan natin, next slide please. Okay? Okay, itong next slide, sige. Okay.
Sige, next. Okay, mga definition ng ano yan eh, ng okay. Balik muna doon, balik. Meron lang ako isang ano, sinabi to ni Miles Monroe. Okay? Next, yan. Balik sa number 6. Okay. Isa pa. Saan na ba 'yon? Okay. Itong definition ni Miles Monroe, marami siyang definition about vision, pero ito isa sa i-highlight ko lang. Sabi niya, a glimpse of the reason of your existence. Hallelujah. Yun daw ang ibig sabihin ng vision. A glimpse of your reason. A glimpse of the reason of your existence. Lalim, di ba? Kasi ang vision po is the very purpose of God sa iyo. Bakit kanya kinreate? So, pag pinakitaan ka ng Diyos ng vision, okay, pinakikita niya ang kadahilanan kung bakit ka nag-i-exist. Ngayon, tanungin ko po kayo as part of our activation. Mga kapatid, we are 87 here in this room. What is your dream as a person? Ano yung mga dream nyo? Pwede ba nating isulat yan? No? Ano yung mga dream nyo? Kasi we were created for success. We are created for leadership. We are created for something. And that something God prepared beforehand. And that God prepared something beforehand is part of our salvation. And right now the question is, you as an individual, what is your dream? Sulat yan. Sulat natin as part of our assignment. Alam niyo po, si Solomon, mayroon siyang ganong encountered. Ano yung encounter niya? He was asked in a dream, what do you want? Grabe, no? If God will ask you today, what do you want? What is your dream? What is your dream for your family? What is your dream for your personal life? What is your dream for your family? What is your dream for your church? Is that dream aligned to the very purpose why God created you? Kaya sabi doon, it is a glimpse of your future. And I believe God is talking to us kasi the moment that we are under the Lordship of Christ, we receive the vision. Mayroong pagtawag ang Panginoon. Hindi lang natin siya naririnig kasi masyadong maingay, pero the moment na ikaw ay mananahimik, mapapakinggan mo ang kanyang tinig kung bakit kanya tinatawag. Ito na lang po bilang conclusion na, hindi ba kayo nagtataka nung nakakilala kayo sa Lord, buhay pa kayo? Mga kapatid, di ba? Kung ang objective natin, nakilala ko ang Panginoon para ako ay magkaroon ng buhay walang hanggan. Pero kung ngayon nakilala ko siya, bakit buhay pa ako? There must be something. At ang dalangin ko, sana yung something na yan, hindi tayo mababaon sa lupa na mayroong pang laman. Dapat mabaon tayo sa lupa, wala na tayong laman. Na ibigay na natin parang maging pagpapala sa iba. So, ano po ba ang dapat nating gawin dito sa vision? Next slide. Ate Eunice. Doon tayo sa point B. Okay? Sige. Next. Okay. Okay na. Sa B. Okay? Okay. Kailangan daw, we have to execute the vision. Hindi ko na po hahabaan ito kasi sa next topic natin i-discuss to eh. Okay? Pag execute yung vision, you have to write the vision. Habakkuk 2, chapter 2, verse 3.
Write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Okay. Ang ibig lang sabihin, para hindi nyo po makalimutan kung anong pagtawag ng Diyos, kung anong layunin niya sa buhay natin, isulat daw natin. Minsan, hindi man siya dumarating kaagad. Huwag gulo kayo tayo malungkot. Tiyak na darating siya. Why? I think Numbers 24:19 says like this, God is not a man who lies. No? Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o anak ng tao na nagbabago ang isip. Kung ano ang sinabi niya, yan ang kanyang gagawin. God is not a man who lies or change his mind, or a son of man who change his mind. But whatever he said, he shall fulfill it. Same thing, yan din po ang sinabi ng kanina ng Isaiah 46:10. So hindi ko alam kung ano ang mga challenges natin sa buhay, but God is saying to us, write your vision and at the same time, wait. It will surely come. Okay, last point na gusto kong ipakita sa inyo. Ano yung benefits ng vision? Okay? Marami pong benefits yan. Okay? Bibigay ko na po sa inyo yung marami direction. Okay? Kasi alam mo na yung destination mo. Dahil alam mo yung destination mo, hindi ka na paikot-ikot. So, you have clear direction. Alam niyo po, gusto ko i-highlight ito, discipline. Yung disiplina. If you know your purpose, magiging choosy ka sa mga activity mo, sa mga lakad mo, sa mga kaibigan mo, sa mga gusto mo, at maging sa pagpili mo. Alam niyo po, ang leader, no, maraming klaseng discipline ang kailangan. Pero alam niyo po, ang pinaka-importante is self-discipline. Kailangan tayong mga leader, if we want to be successful and if we want to fulfill the very vision of God, kailangan meron po tayong self-discipline. Nang ibig lang sabihin po ng self-discipline, you prioritize the very purpose of God in your life rather than yourself. Alam niyo po, dito maraming sumasabit sa discipline. Ang encouragement po dyan ni Paul, I think sa Corinthians, ang sabi niya, all things are permissible, but not all things are beneficial. Diba? Sinasabi nga nun, lahat ng bagay pwede, pero hindi lahat ng bagay ay nagbibigay ng dagdag sa akin. Kaya't kailangan I need to discipline my body. Bakit? Baka ako naman ang preach sa iba, I will be disqualified. So ano pong ibig sabihin yan? Your vision keeps you disciplined and you are mindful of your purpose. Mahabang discussion po ito kasi it is very, very important not only for us successful businessmen or even leaders. Discipline is very important. And the key and the most important of all is the self-discipline. Kailangan magkaroon tayo ng disiplina na ang sinasabi natin, the purposes of God, the call of God is higher than my personal achievement or personal thing. That is self-discipline. Okay? Next slide. Okay? It gives stability, okay? Growth, motivation, and then momentum. So, marami pong nagagawa ang vision sa atin. But since it is UBAS, no? Gusto kong sabihin sa inyo, our motivation, our momentum, our excitement, sana makita natin to really fear the Lord, okay? And to love His word. To seek His kingdom first and His righteousness. And in conclusion, okay, let God's vision
be your vision. Okay? In conclusion, ayan na siya, Eunice, last slide. Yes po. Okay. Ang sasabihin ko lang ganito, no? Ang daming pumapasok, tapos na tayo, ang dami pa rin pumapasok, no? Sabi dito, in conclusion, okay, Proverbs 46:10-11 and Proverbs 29:18 highlight the importance of divinely guided vision. Isaiah assures us that God's sovereignty, declaring that He knows and controls the future, assuring us that our lives are part of His greater plan. Meanwhile, in Proverbs 29:18, God's guidance in our decision, okay, to trust God's ultimate purpose while actively pursuing His vision for our lives, leading to a life of meaning and fulfillment. So, ang gusto ko lang sabihin dito, if we want to have a stress-free life, if we want to have a focused life, if we want to have a successful life, let God's vision be our vision. Ang ibig ko lang sabihin, kung gusto natin ng isang buhay na matagumpay, kung gusto natin ng buhay ng managana tayo, okay? Buhay na kaaya-aya, hayaan natin na ang layunin ng Diyos, ang pangarap ng Diyos sa atin, ang kanyang pangitain para sa atin, ay ating maging pangitain. Ngayon ang tanong, Kuya Mon, akala ko ba ubas ito? Bakit hindi mo kami tinuruan paano magnegosyo? Kasi kapatid, madali lang ang magnegosyo. Ang nakakatakot, magkaroon ka ng negosyo na mali puso mo. Dahil pagka na mali ang puso mo at nagkaroon ka ng negosyo at pinagpala ka, ang sasabihin mo sa dulo, everything is vanity, vanity, vanity. So, iyon po ang dahilan kung bakit tayo nagsisimula. We need to start right, and that should be, my vision is God's vision. So thank you very much for your time and God bless. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Can we say amen to that sa ating pong natutunan ngayong gabing ito? Sige po, open your microphone. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Amen. Malakas na. Amen. Hallelujah. Malakas na amen. Praise God sa mga dreamers. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Grabe yung Amen. nag-share po sa atin. Praise God. So ngayong gabing ito, amen, praise the Lord. Nag-overflow ang amen and hallelujah natin. Thank you so much, Kuya Mon, for sharing that wonderful message tonight. No, nakakatuwa po ang Lord kasi yung word niya is not just, alam mo, very technical, lalo na alam ko, hintay natin, no, paano nga ba natin malalaman yung vision ng Lord for us. But alam ko, napakaraming ni-reveal ng Lord, especially that wonderful reminder. Alam niyo po, tama si Kuya Mon, no, it's easy to start a business, but later on, of course, we will have trainings about that, kung paano po talaga mag-i-start ng business. But right now, ang gusto po ng Lord ay itama yung heart natin, itama yung puso natin, itama yung paningin natin sa kung ano ba yung paningin ng Lord, no? Kasi mamaya iba yung nakikita natin sa sarili natin, iba nang nakikita ng Lord. Si Lord tiwalang-tiwala na kaya mo, ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo, no? So ngayon, praise the Lord for that wonderful topic, no? And right now, we believe na hindi tayo mahihirapan i-execute kung ano po yung mga plano ng Diyos sa buhay natin because ang ating pong perspective ay vision ng Lord. Tama po ba? Kung ano yung vision ng Lord, doon tayo. Tama po ba? Hindi yung gawa-gawang vision lang, hindi yung nakita mo lang sa ibang tao. You just want to adopt the same, like for example, career, you want to adopt the same na ginagawa ng isang tao, i-duplicate mo lang. But the question is that God's vision in your life? Do you have a confirmation from the Word of God? Tama po ba? Kasi hindi po yan mananatili at hindi magtatagal not unless it is from God. At yan po ang itinuturo ng ubas. Makita mo. Amen. Kung ano talaga ang nakikita ng Diyos sa inyo. And we are really excited. Ano nga ba? So right now po, can I just
ask everybody to open camera and grab a piece of paper. Ayan, sige po. Grab a piece of paper. Sige, so sa mga okay, pin ko para makita ko lahat, yung mga gwapo at mga poging mga ubas members natin. Ayan, sa mga hindi pa po nag-open camera, please open your camera for a while. Ayan, grab a piece of paper, pakita sa camera natin kung meron na. Kung notebook yan, ipakita. Ayan, Wala yan. po ginamit ko eh. May ballpen din, syempre, of course. Opo. Okay, meron na. Nakita ko marami na. Yung iba tumatakbo pa, naghahanap pa. Praise the Lord. Okay. Nakita kayo mga smiling face. Are you guys excited? Amen. Mga dreamers, are you excited? All right. Amen. So usually, amen, ang ating pong mga dreams ay hindi naman agad na isa lang. Somehow, meron talaga tayong mga options, no? Una, yung pinaka-priority or nakikita mo sa sarili mo. So right now, as a response to what Kuya Mon have shared, no? Awakening the vision of God in our lives. Pwede nyo po bang isulat ngayon din? Alam ko, no? Ngayon din. Opo, magsusulat po tayo. Yung tatlong nakikita mo, 3 visions or tatlong pangarap, amen, na meron ka sa buhay mo, na talagang tingin mo mangyayari sa buhay mo. Yes, isusulat po. Isusulat po ngayon. Sige, nakikita ko po kayo kung nagsusulat po kayo. Yung iba, sumisegue, nakikita po kayo ng Holy Spirit. Okay, kung nagsusulat o kunyari lang nagsusulat, di ba? Sige po, Kuya Man, go ahead. Apo. Mga kapatid, no, kasi mayroon ang action talaga rito ganito. Tama po yung sinasabi ni Ate Eunice. Pwede niyo po ba isulat ano yung mga pangarap niyo sa buhay? Okay? Lang po isa yan ha. Napakarami po yan. Halimbawa, pagka nagsulat po kayo niyan, baka nagkaterpa. And then, ang gagawin natin dyan, isulat lang natin, and then we've got, Lord, sa dinami-dami ng sinusulat, kasi may timing yan eh. May timing. Sa dinami-dami ng sinulat natin, Lord, alin dito po ang pinagagawa niyo sa akin? Okay? For example, ano po yung plano, pangarap mo, o yung dream mo para sa sarili mo? So, yung context po nito, if you are a church leader, paano mo nakikita ang simbahan? And then, paano mo, as a ubas member, paano mo nakikita yung ubas? No? For example po ako, bigyan ko po yung example. Ang pangarap ko po, nakikita ko, Lord, magkaroon ng Camp Benjamin globally. So yun. Pangalawa, nilalagay ko, sinusulat ko po yan na magkaroon ng Camp Benjamin globally. Lord, magkaroon po ako ng mga buildings globally. Bakit? Kasi may reason yun. Para lahat ng simbahan ng GIA, doon ilagay. Bakit magkaroon ng Camp Benjamin globally? Para lahat ng training ng GIA, doon ilagay. Okay? Kasi po, hindi ko lang tinuro kanina kasi another topic yun. Once you have a vision kasi, you have to address a certain concern o certain problem. Kaya ka merong vision. Yung vision na yan binibigay kasi you have to address a certain concern. Okay? So, hindi ka po nagkakaroon ng vision for the sake na mayroon lang vision. Diba? Lord, ang vision mo, maging mayaman. Pangarap mo, o yan ang ipilang mo. Para saan? Bakit ka naging mayaman? Kasi pagbibigay ako ng housing sa mahihirap, lahat ng mga squatter sa Metro Manila, tatanggalin ko. No? Kasi you are addressing a problem. Parang ganyan. So isulat ko lahat yan. No? Hindi lang po isa, dalawa, tatlo yan. Marami yan. Ito. Lahat. Lahat aspeto. And then magpipray po tayo. At tandaan nyo, God wants to level gusto ko kayo palitain ng Panginoon ngayon. As part of our practice, kayain niya. At magkaroon po ng tinatawag na, Lord, if this is my assignment, I want to be aligned with you. Magkaroon ng alignment. Kasi if there is a vision, ba ang kasunod niyan, provision, God will provide the vision, the provision. At lagi niyo po tatandaan sa vision, okay, lagi yan mas malaki sa iyo. Kasi kung yan ay galing sa iyo, hindi yan vision. Usually ang vision
Dahil galing sa Panginoon, malaki siya masyado para sa'yo. At doon mo makikita yung extra grace ng Lord na ibubuhos niya para magawa mo yun. So, sulat niyo po yan. And then, ipagpipray natin yan. At part po ng ating mentorship, UBAS, pag-uusapan natin yung mga vision na yan. Kasi ang kasunod niyan, we will write that vision in one paragraph or one sentence. At kailangan maisulat natin ng klarado. No? So, yun lang po ang gusto kong idagdag. Ate Eunice, ako, sorry, clear po ba ang sinasabi ko? Yes po. Okay, Amen. thank you. Opo. Praise God. Tapos na po ba ang lahat? Ayan, minsan nakikita ko nagsusulat pa yung iba. Parang mga 100 ata yung sa iba. Ang bilis. Umabot sa 100 ang kanilang listahan. Ayan. Sige po, I'll give you 2 more minutes. Complete it. Maaring yung iba na sa 4 na points na or talaga nadagdagan ng Lord, naging 10. Sige po, we know, katulad sabi ni Kuya Mon, it may not just be your personal dream. You can also include your dream for your family. You can include your dream for the church or the ministry kung nasaan po kayo. Kasi syempre dapat isama din po natin yun, no? Na talagang may vision tayo, may nakikita po tayo sa ating mga ministries dahil that's the very purpose of UBAS, no? It's to help the church. Amen. Ayan, very serious ang iba. Ayan, Ate Mai, can I ask you to just have your screenshot no habang nagsusulat para meron tayong memorabilia no na nakikita talaga natin pinag-iisipan at ang Holy Spirit ay nasa ating kalagitnaan. Thank you so much, Ate Mai. Ayan, sige. 1 more minute. Nakakatuwa naman yung iba talagang ayan no, husband and wife. Meron po nakikita dito. Talaga magkatulong sa pangarap. Okay, praise God. And we do believe na nagkaroon ng impact po yung share ni Kuya Mon. And later on, yan, after, ayan, few more minutes, ayan, seconds na lang, ayan, itataas po natin ang ating mga papers, no? Time's up. At ipapanalangin po tayo ni Kuya Mon. And we are going to declare great things, no? And maniniwala tayo really by faith na lahat ng sinulat po natin, it will come to pass. Sige po, itaas natin lahat ng ating mga notebooks. Ipakita, hindi man namin yan makita talaga ng malinaw. But yes, this is what God put in our hearts. Amen. Naniniwala po ba kayo mangyayari yan? Shout amen. Amen. Woo! Hallelujah. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. At may screenshot din, no? Habang kami ay nakataas sa mga kamay at ayan, pinapakita namin ng aming mga sinusulat. At sa iba po, I hope, ayan, salamat sa mga nag-join. Alright, are you ready? Let's ask Kuya Mon to declare good things for us right now. Mag-pray po tayo, no? Nakikita niyo ba ako? Tinitim. Amen. Ay, Amen. 4 na frame pala tayo eh. Sige, mag-pray tayo. Hallelujah. Father, we are lifting to you our dreams. Yes, Lord, these are your dreams because we are your children, we are your people. And Father, we are aligning our dreams before you, and we are saying, yes, Lord, your vision, O God, is our vision. So Father, today as we are lifting it up Yes, before you, Lord. we are offering it, Lord. Yes. Lord, we will write it. Amen. Yes. We will write it clearly. Yes, Meaning, Lord, we want to make it very, very clear in our Yes, oh God. senses, in our mind, Amen. with Yes. deep conviction, Lord God. This is Yes, what Lord. you desire for us. Amen. And Father, as you desire these things for us, we are Yes, Lord. saying yes and amen, Lord. Yes, amen. Lord, yes. Yes. We are Thank you, aligning Jesus. ourselves. Yes. Lord, here we are. Yes, Just like Lord. what Mary just said. Yes. Let it be according to your word, O Lord. Let it happen, O God, according to your word. Yes, Lord. That Father, according to your word, we believe it will be done. Amen. Father, thank you. Thank you, Lord God, for seeing each and every one of us. Yes, Thank you, God. Lord God,
that you know our beginning and you know our end. Yes, That Lord. these words, O Lord God, were written in your book, Lord God. And Amen. in your book, Lord God, it is done. It is Yes, finished Lord. already, Lord God. Yes, Yes, So, Lord. Father, yes, we want to be your people, Lord God. We want to be your people that desiring to honor you, desiring to please you, desiring to give our best for you and you alone. God, we want to be successful. Lord, we want to be what do you want us to be? And we want to do what you want us to do. yes, Lord. And Father, just like what happened to Solomon, because he is not asking for riches, Lord God, it was you who saw the need. Because you did not ask for riches, nor the death, the death of your enemy, God said, I will give you riches. So, Amen. Father, as Lord. you open the floodgates of heaven, as you will enrich us, as you will bless us, Lord, we do remember your word in Genesis, O Yes, God, God. that Genesis chapter 12, that God, we are blessed to be a blessing. So, Amen. Yes, Father, Lord. today, Jesus. we receive your blessing as we are aligning our purposes, our vision with you. And Lord, as you bless us, help us by your grace to be a blessing to others. So Yes, that Lord. all glory and honor will be yours and yours alone. Yes, Thank you, Lord. Father, for meeting us tonight. In Jesus' name, Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, bago po tayo mag-picture taking, hawakan niyo po uli ang inyong mga sinulat. Hindi pa po tayo tapos. Let's have a declaration of faith. I want you to read ano man po yung sinulat niyo dyan. Naririnig po ng Diyos, narinig din po ng sarili niyo. At simula po ngayong araw. So bago po yan, pwede po ba ilagay niyo yung pangalan nyo ngayong araw at pirmahan nyo po and include the date at yan po ay ilagay nyo sa lugar kung saan po makikita nyo. Reminding us that today, amen, God appointed this day to open up no yung ating puso sa vision ng Lord na inilagay po sa heart natin. Sige po, write down your name, sign it with the date today, no? Hallelujah. Para hindi natin makalimutan, it's October 17. Ito yung nilagay ng Lord sa heart ninyo and tingnan natin kung gaano kabilis sumagot ang Lord. Amen. Sa pagtugon niyo po sa ating po mga isinulat. Ready na po ba ang lahat? Open your microphone. Amen. Sabay-sabay babasahin. Declaration of faith. Maniwala ka na kapag binasa mo at dineklaryan yan ay ang mangyayari Dadalhin mo sa church. sa buhay mo. Okay, ready? Sabay-sabay. One, sige, open your microphone. Okay, sige po, wala pong problema kahit tayo ay in one year, tayo unison, ano, symphony ang tawag natin dyan. Okay, sige, open your microphone. Sa iba po, ayan, naka-silent, sige po. At yung iba naman na gusto na ano lang, sila lang ang nakakarinig, wala din pong problema. Sige po, ready? 1, 2, 3, go! Read and declare by faith. Amen. Of my And declare it. Yes, declare it. Declare. Come on, by faith. Sa pagpapalain mo, Panginoon, ang iyong Lord. Amen. maraming mga tao. Amen. Amen. Lord, you Hallelujah. bless me to be the Yes, blessing. God. We thank you, You bless me to be Jesus. the blessing to others, Yes, amen. We Panginoon. agree by faith, Lord. Palain mo Yes, ako, Lord. Panginoon, maging pagpapala sa maraming Hallelujah. In tao the name of sa iyong Jesus. kaharian. In the name of Jesus, Panginoon, Lord. ang lahat ng meron Hallelujah. ako, Salamat, meron ako, Panginoon. Panginoon, Amen. Lord, ay Lord, we galing sa iyo. agree. We agree on all these declarations, Sa oh iyong God. kalwalatian, Thank you, Panginoon, Lord. Father. We thank you, See, right Lord. now, Panginoon, na Receive it by faith in the tayo name of ng maraming Jesus. saan In the name sa of pamamagitan Jesus. ng iyong Yes, kapangyarihan at hallelujah. We agree. pagtulong mo ng Hallelujah. maraming saan. Amen. Amen. Yes, Lord. Lord. Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. Tinatanggap namin ito, Lord. Tinatanggap na namin ang kasagutan. Tinatanggap na namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Panginoon, Lord, ang Salamat, O testimonya Diyos. nito. Come on. Ginawa Hallelujah. mo sa aming mga Thank you, buhay, Jesus. sa aking mga anak at Yes, Lord. kapatid. Yes, Lord,
Lord. Yes, Salamat. Israel. Salamat. Salamat. God. Yes. Lahat Thank you. Panginoon. Seal it, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat. Salamat. Oh Lord God, Lord, we yan po yung receive it, oh sabi God. mo. We receive it, Amen. Lord. Amen. Yes, Lord, we agree, Panginoon. Yes, sa mga churches, salamat sa mga declarations, oh God. Salamat, Panginoon. Yes, we believe. Amen. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga deklarasyong ito, Lord God. Naniniwala kami, Lord, na ang katugunan ay nariyan na, Panginoon. And we receive it by faith. In Jesus' name, everybody shout, Amen. Amen! Hallelujah! Ayan, praise the Lord. So bago po tayo mag-picture taking at matapos po natin ang gawain nito, pwede ba sabay-sabay natin na i-commit kay Lord? Una muna ang isisigaw natin, I am a dreamer. Okay po ba? That's a declaration. And then second natin na sabay-sabay sasabihin, from now on, no, i-declare natin, God's vision is my vision. Okay? Sige po, una muna, sabay-sabay nating isisigaw, I'm a dreamer. Okay, ready? Okay. Okay, at a count of 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3, go! I am a dreamer. Ayan. And our commitment and promise to God, ang isisigaw po natin, God's vision is my vision. Okay, ready na po? 1, 2, 3, shout! God's vision, My vision. my vision. My vision. Palakpakan natin si Lord, mga kaubas. Hallelujah. Praise the Lord. Grabe. Marami po ba kayong natutunan ngayong gabing ito? Pusa po ba ang Diyos? Yes. And excited po ba kayo sa susunod natin na ubas training? Dadalo pa po ba kayo? Dadala pa ng marami pang mga dreamers katulad natin. Hallelujah. Praise God. Marami pong salamat for that commitment. Again, we thank you on behalf of UBAS, no, leadership na headed by our beloved Kuya Mon Fernandez together with the core team. Salamat po for taking time to listen tonight, taking time to really open your heart for what God is really revealing unto us. At naniniwala po tayo napakarami pa po sa mga susunod na araw. So just few announcement before po tayo mag-closing prayer. Our next schedule will be on the 3rd Thursday of November. So that will be November 21. Ang ating pong series patuloy po. It will be on November 21, same time, 7 p.m. to 9 p.m. So mark your calendars. Huwag nyo na pong lagyan ng mga appointments. Ibigay na po natin yan until such time talaga na maibigay ng Lord yung ating mga pangarap. Amen po ba? And again, sa inyo pong mga kakilala pa who will be interested at alam nyo po will benefit largely on our UBAS trainings, no, under Dreamers Academy, please invite them to join and become a member of UBAS. Share the link on how to register at tulungan po natin sila na magising din yung mga pangarap po na nilagay ng Diyos sa kanilang buhay. Again, thank you RSRs, thank you CSRs for communicating to your members. At sa mga members po, maraming salamat po once again. So right now, I'd like to call on Pastor Risa de Roma to close us in prayer. Okay, bago siya Teresa, no? Okay Ate po. Teresa, sandali lang ha, bago ka ha. Mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng teaser ha. Ang ating topic next month is created for success. Ang ibig lang sabihin nito, success is predictable. Okay? You were designed for success. So, very important now that you have a vision. Ang next is you are created for success and success is predictable. So kung gusto natin yan, please do attend. Okay, Ate Risa? Okay, amen. Na-inspire ba tayo lahat, mga kaubas? Amen. Amen. Napakaganda ng ating natutunan ngayong gabi. Ano po? Kaya sa gabing ito, let us close this meeting sa ating panalangin. Panginoong Jesus, napakaganda po ng aming natutunan ngayong gabi.
Maraming salamat sa paggising sa aming kaisipan, Panginoon, na napakaganda pala ng plano mo sa amin. Kaya Lord, salamat na ikaw po ang naglagay ng vision sa amin. Pinakita mo sa amin ang nais mong maging destiny namin, Panginoon. And we are destined, Panginoon, para pagpalain mo, O Lord. Kaya we are so blessed tonight na natutunan namin ang bagay na to. Salamat po sa mga salita mo na aming narinig. At patuloy kaming mangangarap, Panginoon, sapagkat ang pangangarap na meron kami, kagaya ng aming natutunan, your vision will be our vision, Panginoon. At yan po ang aming hahawakan mula sa araw na ito, mula sa oras na ito, Panginoon, na inilagay mo yan sa aming puso. Napakahalaga na malaman namin ang vision mo, at the same time, that will be our vision, Panginoon. Thank you, Lord, at sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, kahit na ang aming kinabukasan, nakikita namin ang success na nakalaan para sa aming Panginoon. Thank you, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat at walhati. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin. Amen. 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 Yes, thank you so much, Pastor Amen. Risa. We're just on time, 9 o'clock. Amen. Teacher, 18 So minutes smile na bago po tayo. tayo. Yes po. Smile sa camera. Ate Mai, are you ready? Okay, smile, open cam. Okay, Yes open po. camera na po. Okay, ready na? Si Ate Mai pong kukuha ng Okay. picture natin. Ready? First, Okay po. ayan. Sige, go. 1, 2, 3, smile. Second slide. 1, 2, 3, smile. Third slide po. 1, 2, 3, smile. Last slide. 1, 2, 3, smile. Okay po. Alright, salamat po mga kaubas. And before you leave, pipili po tayo ng 3 mga kaubas member na umattend ngayon para manalo o mabigyan po ng ating surprise gift from Dreamers Academy. Makaka-receive po kayo ng libro na makakatulong po surely sa pag-abot po ng inyong pangarap. And we will announce that on our Facebook page. So tune in kung sino po ang ating mapalad na dreamer na umattend ngayong gabi ito. Again, see you mga kaubas on our next training. God bless you and have a good night. Good night, everyone.